Ayan, mashallah tabarakallah. Sa muling pagbabalik. So ito po yung ating magiging part 2 sa araw na to ng ating programang Makulay ang buhay pag may mga gulay at may prutas din. Mashallah tabarakallah. So very colorful, ano po? Mashallah. So sa ating pagpapatuloy sa ating part 1, nabanggit natin talaga yung pagka ang gulay ay pinakuluan, halos talagang napakalaking porsyento ng nawawalang sustansya at mga nutrients at yung mga tinatawag at tinataglay na gamot talaga nito, no? Dahil ang mga gamot ay sa mga eksperto, ano, nasa mga dahon, ano po, nasa mga dahon na katulad ng mga gulay. So sabihin, ngayon, pagka katulad ng napainitan, lalo na napakuluan pa ng matagal, is halos nawawala na, nasasayang, no? Sabihin, kung negosyo yan, nalugi ka lang. Bumili ka, pero wala kang pakinabang. So, pagka katulad ng gulay ay pinakuluan. Kaya, ito yung ating nais ngayon na liniwanagin. So, bago ang lahat, ito yung ating pakinggan muna. So, ito ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano? So, ang tinutukoy mo sa isang kilalang hadith ay ang katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ito ay patungkol sa isinalaysay ni Abdullah ibn Abbas na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalagahan mo ang 5 bagay, no? So 5 bagay daw ang dapat pahalagahan bago dumating ang 5 bagay muli. Ayan, so sabihin may naunang 5 bagay na dapat pahalagahan bago dumating ang panibagong 5 bagay ulit. Ayan, so una, so number 1, ang iyong kabataan bago dumating ang iyong katandaan. No? So sabihin, ako masakit yata ang salita, katandaan ba o pagkakaedad? Ayan, so sorry. Ayan, so pangalawa, ang iyong kalusugan, so related sa ating pinag-usapan, ang iyong kalusugan bago dumating ang iyong pagkakasakit. Ayan, so nais nating talagang maging malakas yung ating mga kapatiran sa Islam para ang pagsamba talaga para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang aray-aray, sabihin talaga concentrated. Ano? So ito yung nilalayo natin na nais nating maging malakas para masamba natin si Allah ng of course yung mayroon tayong sapat na lakas. Excuse me. So number 3, ang iyong kayamanan bago dumating ang iyong kahirapan. Ano? Ayaw nating na ating mga kapatiran, ating mga kamag-anakan ay maging gano'n ang mga sitwasyon. Ano po? So, pahalagahan natin. So, ito'y paalala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 4, ang iyong malayang oras. Ayan. So, sabihin yung mga spare time mo, malayang oras bago dumating ang iyong pagiging abala, no? Pahalagahan daw natin kapag tayo may maluwag na oras. Lalo na yung kabataan dito, no? Nakapatungkol to sa atin no? So number 5, no? Isinahin natin yung sarili natin sa mga kabataan. So number 5, ang iyong buhay bago dumating ang iyong kamatayan, ano? O tunay kapag patay na, ay wala nang magiging pag-asa talaga dahil patay na, no? Malaki ng pagsisisi na mangyayari talaga, no? Kung parusa ang ating pag-usapan pagka hindi nagsisi, hindi nagbago ay of course yung hindi sumuko sa tunay na Diyos, no? Hindi kumilala sa tunay na Diyos na nagpahiram ng buhay at nagbigay ng lahat-lahat, no? Ng biyaya, hindi niya kinilala yung kanyang tunay na Diyos, is ito yung tunay na pagkatalo, no? Ayan, so alam natin bilang Muslim dahil tayo nakilala natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nga mismo ang Jesus, no? Si Jesus, Jesucristo, siya ay kumikilala sa Allah, no? Kumbaga, pagka ikaw ay Muslim, talagang pati si Jesus, yung tinatawag na sinusunod. Ano, ayun. So, ganun po ang pagiging Muslim po. Sabihin, hindi tayo maliligaw dahil lang pinaka nagiging role model natin ay mga propeta. Ayan, mashallah tabarakallah. So, patungkol dito sa hadith natin binasa, so ang kahulugan nito ay pinapahalagahan at pinapahalalahanan tayo sa hadith na ito na gamitin at pahalagahan ng mga biyaya habang mayroon pa tayo nito dahil darating ang panahon na mawawala o magbabago ang mga ito. Ito ay paalala na maging responsable, maghanda para sa kabilang buhay at gumawa ng mabuti habang may pagkakataon pa. Ayan, so may oras pa, no? Hanggang tayo ay binibigyan pa ng buhay ng Diyos. Nagigising pa tayo sa umaga, no? Talagang ito na yung ating dapat na magkaroon tayo ng realization, no? Ano ba yung dapat pasalamatan natin sa Diyos
na napakarami, no? Subhanallah, kung hindi natin to nalalaman na basta-basta lang tayo nabubuhay at hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos, ito ay malaking sa atin, question sa ating pagkatao. Ano po? So, ngayon, ang pag-usapan natin ay ang patungkol sa mga gulay ngayon, no? Pahalagahan natin ang nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi nga natin kanina, andirito tinataglay yung mga gamot, sustansya. Ngayon, pag nawawala lang, nasasayang, ibig sabihin, hindi natin napapahalagahan. Kaya naman, napakainam ng proseso ng cold process. Ano? So, ako ay dating naging dealer ng tinatawag na same na produkto, pero sabihin, ang produkto na yun ay tinatawag na ginawa nila na ang base ay mga prutas at gulay din, subalit ginawa nilang proseso yon, ginawa nilang into powdered. So, ibig sabihin, ang mga dahon, prutas, ay ginawa nilang powder. No? Kaya naman, at binigyan nila ng mga, katulad ng mga flavored. So, kaya naman ng mga bata ay gustong-gusto. No? Kasi nga para siyang, of course, alam natin yung tang, no? Tang juice, no? Powdered yun. So, para siyang ganun. Pero ang, of course, dahil nga dumaan yun sa proseso, actually, isa pang Japanese investor ang tumulong sa Pilipino na investor na to para ma-process yung tinatawag na pagpa-powdered ng dahon at mga gulay. No? Sabihin, may prosesong ginawa. At hindi basta-basta, of course, andyan yung kumbaga, ginamitan ng technology. Kaya naman, nung kami ay naging dealer, nakita ko na talagang medyo may kamahalan din siya. No? Isang sachet, halos kumbaga pambili na ng isang kilong bigas, no? So sabihin, yung isang sachet na yun, 2 baso lang ang pwede dito maximum, at of course ay tumutumbas na ng 1 kilong bigas. Sayang naman, di ba? Sabihin, hindi siya sayang, or sabihin nagiging malaking bawas sa kinikita ng isang tao, hindi kinakaya. So minsan pupunta kami sa mga bahay-bahay, house to house, nakakausap ko, nagpo-promote kami ng produkto na ito, subalit nagugustuhan nila. Kaso lang ang problema, yun na nga, hindi sapat yung kanilang pera. So naawa kami na gusto nila yung produkto dahil nahikayat namin sila, kaso nga lang, wala naman silang perang pambili. So, ito po yung sinasabi. So, dahil tunay, yung produkto na yon is talagang natural, napakaganda. Kung halal lang ating pag-usapan, halal siya, no? Na tinatawag na produkto, no? So, kaya naman naisip ko nung nakita ko ang tinatawag na isang Pilipino rin na of course meron siyang katalinuhan na binigay ng Diyos sa kanya, na ito yung kanyang naisip. So, ginagamitan ng machine, ano po? So, ginagamitan ng machine, igagawing juice. So, gagawing juice itong ganito. Of course, para maging masarap, hinahaluan din ng prutas. So, at nung tinry ko siya, talagang, of course, kayang-kaya sa panlasa. Magiging masarap din siya. No? So, at ang dito, kumbaga, ang machine ay affordable price, kayang-kaya sa pambili, at ang tinatawag ng mga dahon-dahon, katulad ng malunggay, is, lang yan, kinukuha lang natin sa ating bakod, ano? So, sabihin may mga ganito na kayang-kaya talaga. Sabihin, pagka ganito, ang gagawin natin, ang magiging preparation lang, so ito, may machine ka, may gulay ka, so of course yung gulay, kailangan magkaroon ka ng stock. Oh? So, kahit na maliit na ref lang, i-stock mo siya para within 1 week, is meron kang gulay, hindi ka araw-araw bumibili sa palengke, no? So, sabihin, ito yung kailangan. So, may ref ka, at kahit na maliit lang, portable, pwede na yon dahil gulay lang naman ilalagay mo at prutas, then, itong machine na to. So, kayang-kaya talaga. Sabihin, actually, ang na to, sa pagkakasanay ko sa sarili ko, nagsisilbi siyang pagkain, no? Dahil pagka ininom nyo, talagang yung sabihin na pakiramdam mo lagi kang busog. Tunay, parang laging busog na hindi ka man lang nagkakaroon ng yung pagkakagutom. Tapos yung energy mo andun talaga dahil talaga nakukuha nyo yung sustansya talaga.
No? 100% kasi dahil cold process lang siya. Hindi siya iniinit. Ginagawa sang juice. No? So, ito yung kagandahan po. Very advantage talaga. No? So, sabihin, salamat sa kababayan natin na nagsishare ng mga ganito dahil tunay may pakinabang ito sa kalusugan. No? Maraming salamat. At of course, nais nating ibahagi ngayon, no, ang idea na to, no? So, dahil tunay, sabi nga, health is wealth. Sabihin, kung tayo ay gustong yumaman, so unang-unang sikreto diyan is yung pangalagaan natin yung ating kalusugan. Dahil of course, kung hindi tayo nagkakasakit lagi, hindi tayo gumagastos sa doktor na napakaraming pera. Hindi tayo nababawasan ng ganon. Sabihin, ang health talaga, ang kalusugan ay kayamanan, no? Sabihin, magiging tayong sabihin kontento sa buhay. Ayan, dahil pakiramdam natin, malusog tayo, at of course, ando doon yung energy natin sa pagsamba, no? Talagang ando doon yung good feeling lagi, magandang pakiramdam lagi, no? Ayan, so mashallah tabarakallah. So ayon to sa mga eksperto, no? Ayon sa World Health Organization, 70% ang mga nagkakasakit ay katulad ng mga cancer, diabetes, heart disease, and stroke. So ito daw yung apat na disease na kumbaga top na nanguna ay sa World Health Organization. Then ito ay pinag-aralan din ng 10 taon ng mga Pilipino na mga scientist, at mga kasama nila yung mga herbalist from UP Diliman, talagang pinag-aralan yung patungkol sa gulay na ito, no, yung mga dahon-dahon. At nadiskubre na ito na ang top 5 powerful raw vegetable na nakakatulong makaiwas at lumaban sa iba't ibang sakit gaya ng katulad ng yung mga iba alam natin, mga high blood, diabetes, napakarami, So, ito yung mga tinataglay na mga dahon-dahon. Ayan, so mga leafy vegetables. Andiyan lang daw yung tinatawag na sikreto. So, ito po ay ayon sa mga Filipino scientist, herbalist from UP Diliman. Yun na nga, na-discover nila na top 5 powerful raw vegetable ay andi dito lang sa mga dahon-dahon na to. No? Sabihin talagang ito na yung lantad na sikreto, alam natin kaso lang hindi natin pinapractice. So makakatulong 'yan kapag ating isinasa practice po. So ang magiging paraan lang natin kung paano siya maging masarap lalo. Ayan. So kaya naman andito ang prutas makatulong. Pwedeng saging, pwedeng lagyan ng yung pure honey, no, para talagang mas lalo siyang maging malinamnam at magustuhan ng mga bata. Katulad ng mga ginagawa na binibenta namin na dahil nga siya ay powdered na juice, so iniisip ng bata sa kanyang isip ay tang yun. Pero hindi niya alam, ang taglay nun ay mga dahon. Ayan, mashallah tabaraka. So napakaganda ng cold process po, no? So ito ay isang uri ng cold process. So simpleng cold process. Ang pagkatapos nito, another cold process, yung ginamitan ng technology at ginawa nilang powdered. So ito po ay highly recommended po at saka economical, kayang-kaya ng bulsa. Hindi tayo kailangan gumastos ng marami at siya'y nagsisilbing pagkain at gamot na rin. Ayan, so nawa po ay naparating namin ang aming nais nilalayon sa ating mga kamag-anakan una-una, sa mga kaibigan at mga kababayan. So, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pakishare niyo po ang video na to. Dalawa po ito. Kanina, part 1 and ito po yung part 2. Ayan.